Paulit-ulit ito. Inuutos ng Kremlin ang pag-atake at ang mga sundalong Ruso ay nagmamartsa ng walang armor at sa masamang kalagayan. Tinatangkang tawirin ng mga sundalo ang mga kill zone na may drone upang labanan ang naghihintay na mga Ukrainians na sisira sa kanila. Nangyari na ang hindi maiwasan. Pinakamaraming namamatay na sundalong Ruso sa kasaysayan. Nabubura ang mga tropa ni Vladimir Putin dahil sa bagsak ng mga drone na nagdudulot ng pinakamalaking pagkalugi militar sa makabagong kasaysayan ng Rusya. Ang Enero ay tuloy-tuloy na buwan ng kamatayan sa Rusya sa muling pag-atake ng mga drone ng Ukraine. Noong Pebrero 5, inanunsyo ng Ukraine na mahigit 3,000 at 1,000 sundalong Ruso ang napatay nila noong Enero. Kapag sinabi naming napatay, ibig sabihin hindi na babalik ang mga sundalong iyon. Hindi sila nasugatan o nabihag. Nalipol ang lahat ng sundalong ito ng drone ng Ukraine at nabeberipika ang bawat pagkamatay. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky. Ayon kay Zelensky, may video kumpirmasyon sa Delta System ang bawat pag-atake. Babalikan natin ang sistemang iyon kapag nailabas na ang mga bilang. Maraming binanggit si Mikhailo Fedorov, bagong Defense Minister ng Ukraine, tungkol sa nagawa ng puwersa sa unmanned system noong Enero. Sa Telegram, sinabi ni Fedorov na noong Enero, mahigit 3,000 at 1,000 tropang Ruso ang tinanggal ng Defense Forces at napatunayan ang lahat ng pagkawala. May video kumpirmasyon ang bawat pag-atake sa Delta System. Nanguna ngayong buwan ang SBU Special Unit Alpha sa direksyong ito. Lalo nang interesante ang bahagi na yan ngayon. Gumagawa ang Ukraine ng leaderboard para sa drone operators upang subaybayan ang kanilang nagawa at gantimpalaan ang pumapatay ng sundalong Ruso. Mukhang ang Alpha Unit ng Security Service of Ukraine, SBU, ang may pinakamaraming napatay ngayong buwan. Maaaring ibang unit naman ang manguna sa susunod na buwan. Nagpaliwanag din si Fedorov tungkol sa mga numero sa graphic na ibinahagi niya sa Telegram. Ang eksaktong bilang ng mga sundalong Ruso na napatay ng Ukraine ngayong Enero ay 30,600. 18 na katumbas ng humigit kumulang 900. 87 sundalong Ruso na namamatay bawat araw. Malaki ang epekto ng operasyon sa Russia dahil mabilis silang nauubusan ng sundalo, kaya nalilimitahan ang lakas at dami ng kanilang opensiba. Mukhang lumahok din ang mga drone operator ng Ukraine sa 7,400. 75 na tinatawag ni Fedorov na NRC missions ngayong buwan. Ayon sa PR-AFTA, ang NRC missions ay tumutukoy sa mga misyon na isinasagawa ng mga ground robot ng Ukraine. Itinampok ni Fedorov ang ikatlong Separate Assault Brigade ng Ukraine bilang natatanging unit at binigyang diin na layunin ng Ukraine na ang mga robot ang gumawa ng mapanganib na gawain sa labanan para mabawasan ang panganib sa mga sundalo. Hindi mahalaga ang detalye kaysa sa pangunahing bilang. Sa Enero, ayon kay Putin, nawalan ang Russia ng mahigit 3,000 at 1,000 sundalo kasama ang mga sundalong hindi na halos itinuturing na tao. Marami pa tayong tatalakayin, kaya manatili hanggang dulo ng video para malaman ang mga naabot ng Ukraine nitong Enero. Nabanggit din ang Delta System ng Ukraine. Ginagamit ng bansa ang sistemang sumusubaybay sa mga napapatay ng drone operator. At ito'y kahanga-hangang teknolohiya. Noong Agosto, inanunsyo ng Ministry of Defense ng Ukraine na naipakalat na ang Delta System sa lahat ng antas ng militar. Ibig sabihin, bawat unit ay may access na sa napakaraming datos at impormasyon sa sistema. Kaya bagay ang tawag na treasure trove dito. Kapaki-pakinabang ang technical na paglalarawan ng MOD para sa Delta, kahit di nito lubos na ipapaliwanag ang lakas ng sistema. Sabi ni dating Defense Minister Denis Shmyhal, ang Delta ay isang combat digital ecosystem na nagbibigay ng teknolohikal na kalamangan sa sandatahang lakas ng Ukraine. Pinapagana nito ang real-time na kaalaman sa labanan, sumusuporta sa operasyonal na pagpaplano, at pinapadali ang pagbabahagi ng impormasyon sa mga unit, brigada, formasyon, at kaalyado kung kailangan. Malinaw na intelligence tool ito na may walang kapantay na lawak sa mundo. Magbibigay kami ng halimbawa. Lahat ng drone na pinabagsak ng Ukraine noong Enero ay naitala ng mismong first-person view drone na gumamit sa mga iyon. Ina-upload sa Delta ang lahat ng footage para makita ng lahat. Na mahalagang impormasyon din. Bawat drone kill ay maaaring magbunyag ng karagdagang impormasyon, gaya ng lokasyon ng kagamitan na nililipat ng mga sundalong Russia sa Ukraine. Ngayon, kasama pa ang reconnaissance drone.
Kada drone ng Ukraine na nagmamanman mula sa himpapawid ay agad nag-upload ng footage sa Delta. Maaaring mag-utos ng mabilis na pag-atake ang mga nagbabantay sa sistema gamit ang impormasyon mula sa reconnaissance drones ng Ukraine na agad ding ibinabahagi sa buong militar. Marami pang iba, syempre. Pero noong Agosto pa lang, sinabi ni Shmyhal na ang Delta ay tumutulong sa pagtukoy ng 2,000 target ng Russia bawat araw. Nakatumbas ng humigit kumulang 700 at 30,000 na napatunayang target kada taon. Delta na marahil ang pinakamahalagang sistema ng Ukraine ngayon. Nakatuon kami sa mga footage na nakolekta ng mga drone. Pero ayon sa Gray Dynamics, ang mga larawan at video na nakukuha mula sa mga human intelligence sources, sensors, satellite, at halos anumang kayang magpadala ng impormasyon sa isang digital na sistema ay lahat ipinapadala sa Delta. Sa madaling salita, ang lahat ng impormasyong ito ay nagbunga ng malaking ilustradong mapa na nagpapakita ng lokasyon ng mga puwersa ng Russia. Ang mapang iyon ang susi sa mga desisyon ng Ukraine sa lupa at himpapawid. Tinatawag itong network-centric warfare. At sa wala pang 4 na taon, bihasa na ang Ukraine rito. Dahil kay Delta, alam ng Ukraine kung ilang Ruso ang napatay nila noong Enero. At siya rin ang dahilan kaya natin ito nakikita. Ang mga napatay noong Enero ay sumunod sa ilang buwang matinding casualty mula sa mga pag-atake ng Ukraine laban sa mga Ruso. Noong Disyembre, sinabi ni Zelensky na 3,000 at 50,000 sundalong Ruso ang napatay ng Ukraine sa buwang iyon. Iyon ay doble ng bilang ng mga sundalong Ruso na napatay noong Disyembre ng 2024. Gayunpaman, hindi malinaw kung lahat ng mga napatay ay dahil sa mga drone o kung ito ay mga napatay na napatunayan mula sa lahat ng posibleng pinagmulan. Ayon sa United 44 Media, umabot sa 26,000 ang napatay noong Nobyembre at halos 25,000 noong Oktubre na lahat ay kinumpirma ng isang Delta. Ang nangyari noong Enero ay hindi na isang beses lang. Ito na ang bagong pattern ng digmaan sa Ukraine. Maraming dahilan kung bakit masama para sa Russia ang patuloy na malaking bilang ng namamatay sa Ukraine bawat buwan. Malalaman mo ang mga dahilan mamaya. Pero bago yon, may mahalaga kaming punto. Ang bilang ng mga napatay ng Ukraine sa Enero ay yaong napatunayan sa Delta lang. Marami pang iba. Hindi lahat ng napatay ng Ukraine ay may ebidensya sa Delta. Kaya ang mga naitala lang sa sistema ang napatunayan. Halimbawa, kung winasak ng artilyerya ng Ukraine ang foxhole ng Russia, ang ganitong pag-atake ay maaaring pumatay ng tauhan ni Putin. Ngunit di mabibilang ang mga namatay maliban kung naitala o nakuhanan ng litrato. Mahirap gawin yon kung ang mga bangkay ay nasa trinchera o bunker. Mas mahalaga pang gawain ang dapat gawin ng Ukraine kaysa sayangin ang mga drone sa pagtingin sa bawat nawasak na lugar. Sapat nang malaman na wasak ang mga ito. Sa ganitong sitwasyon, hindi na binibilang ang mga namatay. Maraming pag-atake laban sa Russia araw-araw na hindi na itatala. Ibig sabihin, posible pang madagdagan ng ilang libong nasawi ang bilang mula Ukraine, lalong sumasama ang buwan para kay Putin, na maaring senyales ng pagbabago sa digmaan. Parang hindi pa sapat ang nangyayari sa Russia. Sinabi rin ng Ukraine na di sila titigil. 3,000 at 1,000 kumpirmadong patay sa loob ng isang buwan ay kahanga-hanga. Pero paano kung maging 50,000? Iyan ang buwan ng target ni Fedorov para sa drone ng Ukraine sa 2026 para gawing hindi kayanin ng Russia ang gastos ng digmaan, pera o tao. Maaaring magulat pa tayo ng mas maraming record-breaking na buwan sa 2026 kung magpapatuloy ang digmaan ngayong taon. At may iba pa. First-person view drone operator ng Ukraine ang laman ng balita nitong Enero. Pero mahalaga rin ang defensive operator nila. Pabayaan si Fedorov magpaliwanag. Ayon sa Defense Minister ng Ukraine sa Telegram, nanguna ang Nemesis interceptor drones sa record na dami ng napabagsak na Shahids. Pinapalakas namin ang bisa ng maliliit na air defense system para maprotektahan ang kalangitan. Kasama ang mga katuwang, pinipigilan namin ang kalaban na gamitin ang teknolohiyang kanluranin laban sa mga Ukrainyano. Hindi nagbanggit ng eksaktong bilang si Fedorov, kundi mga record lang ng mga operator ng interceptor drone ng Ukraine. Pero kailangan pa rin nilang magtala ng panibagong record. Ayon sa UKR-Inform, nagpakawala ang Russia ng mahigit 6,000 long-range attack drone. Karamihan Shahid at mga variant nito.
Noong Enero 2026, maraming drone ang ipinadala para mapagtagumpayan ang air defense ng Ukraine. Mas mainam kung mas maraming attack drone ang maharang ng Ukraine interceptors dahil makakapag-focus ang ibang air defense systems sa pagpabagsak ng missiles at guided bomb na kasabay ng drones ng Russia. Wala sa mga ito ang pabor sa Russia. Bago tayo magpatuloy, nanonood ka ng military show. Kung hindi ka pa subscribed, ngayon ang tamang oras. Kung gusto mo pang malaman tungkol sa depensa ng Ukraine laban kay Putin, ilang beses na naming nabanggit na may epekto sa labanan ang mga naabot ng Ukraine noong Enero. Pangunahing epekto nito, nananatiling mataas ang bilang ng napatay na Ruso sa Ukraine. Nakita mo na ito, gaya ng binigyang diin namin kung paano. Ito na ang ikalawang sunod na buwan na umabot sa 3,000 o higit pa ang napatay ng mga drone ng Ukraine. At ika-4 na buwan na naabot o nalampasan ng Ukraine ang tinatayang 25,000 na marka. Makikita natin dito ang bunga ng mga taon ng pagtutok ng Ukraine sa drone innovation na nagdulot ng bagong estratehiyang hindi pa nakita dati. Hindi mamamatay ng marami ang sundalo ng Russia kung nilimitahan ng Ukraine ang digmaan ayon sa gusto ni Putin. Kung nagdepensa lang ang Ukraine at lumaban sa dami ng tangke, armored vehicles, artilleriya at sundalo ng Russia, mas mabilis sanang nakasulong ang puwersa ni Putin sa Ukraine. Pero halos hindi umuusad ang mga sundalo. At ang dahilan ay dahil sa 10,000 sa kanila ang napupunit at nadudurog. Bago pa man sila makarating sa mga posisyon na dapat nilang atakihin, gumawa ang Ukraine ng malalalim na hill zones na may first-person view drones at depensa sa harap ng mga fortification na kailangang sirain ng Russia. Ayon sa politiko noong Nobyembre, nagkaroon ng gray zone ng takot kung saan laging naghahanap ng target ang mga drone. Karaniwan, ang gray zone ay umaabot ng 20 kilometro o 12.4 milya mula sa harapan. Ayaw ng magkabilang panig na mapasok ng sundalo ang gray zone, kaya hindi na kailangang magpadala ng Ukraine ng tao. Ang Russia ang nagsasagawa ng mga pag-atake at nagpapadala ng libu-libong sundalo para tumawid sa makabagong version ng numbered man's land na nakita sa trench warfare ng unang digmaang pandaigdig. Ang depensa ng Ukraine sa mga lungsod nito ay ngayon ay labis na umaasa sa mga tinatawag na kill zones at pinapatunayan nilang epektibo talaga ito. Napipilitan ang Russia na gumastos ng napakaraming sundalo at kagamitan para lamang makatawid. Habang nangyayari ito, nananatili lang sa likod ang mga tagapagtanggol ng Ukraine at hinahayaan nilang ang mga sundalo ng kalaban ang pumasok sa gilingan. Kapag nakalusot man ang mga puwersa ng Russia, lubos na silang pagod at ubos na ang kanilang lakas. Sa Ukraine, ang pinsalang na ipapataw nila sa mga puwersa ng Russia ay nagbubukas ng puwang sa kill zone para sa tinarget na kontra-atake. Hindi kailangan ng Ukraine ng libu-libong sundalo. Kapag natapos na ng kill zone at libu-libong drone ang kanilang gawain, pwedeng umatras ang Ukraine. May isa pang kawili-wiling revelasyon noong Pebrero 5. Ayon sa NBC News, inamin ni Zelensky na 55,000 sundalo ng Ukraine ang namatay sa laban kontra Russia. Trahedya ito para sa Ukraine, pero pinapakita rin kung gaano kaepektibo nilang ipinagtanggol ang kanilang teritoryo laban sa agresyon ng Russia. Mas mababa ang 55,000 kaysa sa 65,000 sundalong Russian na naiulat ng Ukraine na namatay noong Disyembre at Enero. Sa madaling salita, mas marami pang sundalo ang nawala sa Russia sa loob ng 2 buwan kaysa sa mga nawala sa Ukraine sa halos 4 na taon ng labanan. May kaunti pa tayong dagdag na kaalaman tungkol sa mga numerong ito. Noong Pebrero 2025, sinabi ni Zelensky na 46,000 na sundalo ng Ukraine ang napatay. Noong nakaraang taon, 9,000 lang sundalo ang nawala sa Ukraine. Sa death rate na 700 at 50 kada buwan, 40x mas marami ang namatay sa Russia noong Enero na nakakagulat na estadistika. Ipinapakita nito ang dalawang bagay. Hindi epektibo ang estratehiya ng Russia. Habang matagumpay na ginagamit ng Ukraine ang mga drone para magdulot ng malaking casualty at protektahan ang kanilang sundalo. Bumabalik tayo sa kung paano binago ng Ukraine ang mga patakaran ng digmaan mula sa inaakala ni Putin. At kahit maraming depensa, hindi ito nakakatulong sa Russia. Maaaring gamitin ang lambat
at signal interference sa sinakop na teritoryo para mapigilan ang mga drone ng Ukraine. Pero sa mga kill zone, mag-isa na lang ang mga sundalo ng Russia, literal sa ilang pagkakataon. Dahil ipinapadala ng Russia ang kanilang infantry para salakayin ang depensa ng Ukraine. Sa unit na may 4 ka 6 sundalo, hindi na kailangan ng marami para maghiwa-hiwalay ang mga ito. Habang tumatawid sa kill zone, nagkakagulo ang sundalong Ruso. Nagtatakbuhan na parang manok na pugot ang ulo, hanggang sa makita sila ng drone at may bagong video si Delta. Mapipigilan lang ang kill zone strategy ng Ukraine kapag naubos ang kanilang drone. Kaya mapipilitan ang mga sundalo nilang maging mas aktibo sa pagdepensa ng mga lungsod. Gayunpaman, nawala na ang anumang pag-asa ni Putin na mangyari iyon. Noong Enero 26, iniulat ng Military na balak ng Ukraine na gumawa ng mahigit 7 milyong drone ng iba't ibang uri sa taong 2026. Ibinunyag ng Deputy Minister of Defense ng Ukraine, Serhiy Boyev, ang bilang na iyon. Ayon pa sa kanya, nagawa ng mga drone ng Ukraine na lumikha ng 20 kilometrong strike zones o kill zones. Habang pinalalawak ang produksyon ng drone, planong palawakin ng Ukraine ang kill zones hanggang 100 kilometro o 62 milya. Makakamit ito sa pagtama sa mga target ng Russia sa operational depth at pagpuksa sa mga sundalo at kagamitan na lumalapit sa assault range ng depensa ng Ukraine. Isa rin itong pag-usbong. Gagamit ang Ukraine ng middle strike drones laban sa logistic node, command center at pagtitipon ng tropa sa likod ng combat lines habang nagpapahirap ang first-person view drone sa kalaban. Impyerno para sa mga sundalong aktwal na nasa mga linyang iyon. Habang nangyayari ito, patuloy na nagbibigay si Delta ng impormasyon sa mga sundalo ng Ukraine na mas mahusay ng gumamit ng mga drone sa mga dating delikadong gawain. Noong 2026, nakikita na natin ang Ukraine na ginagawa ang tinawag ng United 24 Media na pagbaluktot ng kurba. Sa ngayon, napalitan na ng Russia ang nawalang sundalo at mas marami pa silang na-recruit, kaya mas lumaki ang puwersa nila sa Ukraine. Ang target na 50,000 na namatay na itinakda ni Fedorov ay susi para mapagtagumpayan ang lakas tao ng Russia. Ayon sa United 24 Media, napakahalaga nito para sa digmaan sa Ukraine. Sa 4 na taon ng digmaan, nagpadala ang Moscow ng buong hukbo na wala ang 1.2 milyong tao at nag-recruit muli ng ganoon din karami. Nang ilunsad ang malawakang pananakop na may 160,000 sundalo, umabot na sa higit 700,000 ang puwersa ng Russia sa Ukraine, ayon sa ulat. Ang pagbabago ng takbo ay nangangahulugan ng pagbabaligtad ng kalakaran na nakakapalit ang Russia ng mga nawalang sundalo at napapalakas pa ang kasalukuyan nitong puwersa. Layunin ngayon ng Ukraine na magdulot ng maraming pagkamatay sa Russia bawat buwan na hindi kayang tapatan ng mga tao ni Putin. Kung mararating ng Ukraine ang puntong iyon, ang 700,000 sundalo ay magiging 600 at 50,000 tapos 600,000 at tuloy-tuloy pa. Magre-resulta ito sa natitirang kalamangan ng Russia laban sa Ukraine na unti-unting mawawala. Malaki ang naging epekto ng mga nakaraang buwan para sa Ukraine dahil nakita nila ang pagbabago ng takbo ng laban. Ayon sa Kiev Independent, 27,400 lang ang bagong contract soldiers na na-recruit ng Russia noong Disyembre. Natatandaan mo sigurong napatay ng Ukraine ang 35,000 sundalo ni Putin noong buwang iyon. Kaya kulang ng 7,600 sundalo ang Russia noong Disyembre. Di pa tiyak kung mas matagumpay ang recruitment ng Russia nitong Enero kaysa noong nakaraang buwan. Pero ganoon pa rin, may target ang Russia na 400,000 bagong recruit sa 2026 na katumbas ng humigit kumulang 33,000 at 300 kada buwan. Maaaring isa na namang buwan ang Enero kung saan mas mataas ang hindi na mababawi na pagkalugi ng Russia kaysa sa kanilang nare-recruit. At walang kasiguraduhan na maaabot talaga ng Russia ang target na itinakda nila para sa sarili nila. Mas maraming sundalong Ruso ang namamatay sa Ukraine kaysa sa kayang i-recruit ng Russia. Lumiliko na ang kurba. Kung maabot ng Ukraine ang target nitong 50,000 patay na sundalo kada buwan, ang paglikong iyon ay magiging tuluyang pagputol. Mawawala na ang anumang natitirang pag-asa ni Putin na matalo ang Ukraine. Naging isa sa pinaka-epektibong sandata ng makabagong digmaan ng Ukraine ang isang sandatang nagsimula bilang kakaibang bagay. Mahalaga ang grupo ni Lazar sa pag-improve ng drone ng Ukraine dahil tinulungan nila ang Ukraine na gawing parang 24/7 na operasyon ng McDonald's ang pagdakip sa mga Ruso. Alamin pa ang ibig sabihin nito sa aming video. At kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhing mag-subscribe ka
sa The Military Show para sa mas marami pang balita tungkol sa mga pinakabagong tagumpay ng Ukraine laban sa Russia. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.